nakakuha ng scholarship mula sa Diocese ng Treviso at do'y pumasok sa seminaryo ng Paro kung saan natapos niya classical, philosophical at theological studies ng may karangalan. Noong September 1888, siya ay inordinahang pari kung saan naging chaplain siya ng Tungkol. Kalinsabay din noong panahon yun, pinalawak niya ang kanyang hanapan tungkol kay St. Thomas Aquinas at Carnot habang mga gawain ng loob ay parang may karamdaman ay sa kanya pa rin paaral. At noong 1867, siya ay natalagang archpriest ng Salsado. Sinimulan niya ang pagsasaayos ng simbahan at ospital ng bayan ng mga gastusin ay nagmula sa kanyang sariling salapi at masigasig ng pangingin at ang iba ay kanyang pinagtrabahuan. At higit pa siyang nagitanyag sa Northern Italy noong maganap ang cholera outbreak kung saan siya ay isa sa mga tumulong sa pangangalaga sa mga tinamaan ng sakit sa kabila ng kanyang mga gawain sa simbahan. Ilang posisyon ang kanyang halos sabay-sabay na inawanan. Siya ay pinangalanan karon ng katedral at Chancellor Diocese ng Treviso. Gayun bilang spiritual director at rector ng Treviso Seminary. Sa kabila ng maraming gawain ito, bilang Chancellor, kanyang lalong pinagtuunan ng pansin ang mga bata sa public schools na magkaroon ng kaalaman tungkol sa relihiyon. Ngunit ito ay hindi naging madali. Hindi sapat na matutulong ang mga bata na bumasa sa magulang. Kailangan matutunan din nila ang tamang pagkilala sa relihiyong kanilang niyayakap. Mabuti ang mga bata sa mga eksklusibong paaralan. Maaaring kahit paano, ay meron silang turo tungkol sa relihiyon. Subalit ang mga bata sa publikong paaralan, natuturuan kaya sila ng kanilang mga guro tungkol dito? Maaaring hindi. Dahil ang kanilang aralin ay bago sa bigay ng gobyerno. Kinakailangan mag-isip ng paraan ukol dito upang kahit paano ay malaman din nila ang nalalaman ng ibang mga bata. Upang sa ganoon ay lumakitin silang may banal na kapag-sabi. Lubos na pag-iisip ang dinanas ni Padre Santo tungkol sa gusto niyang mangyari para sa mga bata nasa pampublikong paaralan. Kung kaya ginamit niya ang kanyang katungkulan upang malutas ito. Magandang umaga po. Tinatawag mo ninyo kami. Oo, meron akong nais ipagawa sa inyo na maaaring malaki ang may tutulong sa mga kabataan natin ngayon. Sapagkat lubos akong nababahala para sa mga mag-aaral ng pampublikong paaralan dito sa ating bayan. Bakit po pa? Ano po nangyari sa kanila? Masamang bumaba nilang lagay at kailangan silang tulungan? Sandali lang, kalma. Wala namang nangyari sa kanila. Pagpatawag mo ninyo pa, masyado lang po ako nag-ganito yung sinabi. Akala ko po ay mayroong pangyayari na hindi man lamang ng balita sa kalagitan. Hindi po kami silang sa seminaryo. Ano kayo ng ipaliwating? Lalabas ka na? Hindi naman po ba naman tayo sa pangkakulitan? Medyo hindi naman po tayo kailangan. Pwede ba? Makinig ka nga muna upang malaman natin kung anong dahilan na ito. Bakit sa tayo tinatawag? Dandan ka kasi ng dandan. Masyado kang epat. Oo nga. Kaya pala sablayan ko sa akin. Kasi pinuuna mo ang salita bago ang tumak. Tama na. Hindi pa man kayo naging pati. Ay grabe na kayo mga kasaluyan. Hayaan mo na natin marinig sa Pati Santo kung ano ang nais niya ipagawa sa atin.
at iyak na mauuwi lang sa wala ang nais ni Padre. Kaya mas mahimik na kayo at wala na magsasanta pa para makapagsimula na siya. At wala ko na magbibigay ng puro-puro hanggang hindi natin nalalaman kung ano ang kanyang nais. Dahil makakasagabal lamang tayo sa kanyang balaki. Kaya, Sige po, Padre. Maaari na po ninyong simulang sabihin anuman po ang inyong tanong. Pagpasama po ninyo ang Panginoon. Handa na kayo sa aking sasabihin. Ganito kasi yun. hindi po kaya mayroong isa katuparan ng plano po yan. Pwede ba? Tahimik ka muna at sabihin. Di makinig. Sorry na. Tao lang, nagkakamali. Kung Diyos nga nagpatawad, kayo pa kaya hindi? Tumigil ka! Pwede na ba akong makapagsimula ng tuluyan? Masyado lang naantala ang lahat. Baka hindi sa mapasimulan ko ang ating plano, ay lalo pa itong hindi matuloy dahil lamang sa inyo. Ano kaya kung palit na lang ako ng mga taong aking kakasunugin? Ano sa palagay ninyo? Pasensya na po, Padre. Maaari niyo na po ituloy ang inyong sasabihin. Wala na muna sana magsasalita at pakinggan muna ako. Ganito kasi yun. Sa formative years ng mga bata, kahit sabay sa kanilang paglaki, di ba pinainom sila ng gatas? Magpapainom po kami ng gatas, Padre. Saan po nang kami kuha ng gatas sa isang mga namin? Aba, madami pong gatas sa kakailanganin. Kung aking bibigyan, ay ang mga bata sa aming utilidad. Pinababa din ang ating kaganasan kung sakali. Paano kung wala tayo? Tanging tatlong babaeng pagbigang na meron tayo. Ay, dalawa pinahing aso. At di pa maaaring kagawa ng mga anak nila. Sapagkat, maniliit pa silang pasasuhin. Maaari bang makinig muna kayo bago kayo magbigay ng maling puro-puro? Padre, kalma. Pagpasensya na lang po kami. Masyado lang po kaming nangyari ng tungkol sa gatas. Hindi tungkol sa gatas ang nais kong sabihin sa inyo. Kaya naman nahimik muna kayo at nang tuluyan ninyong maintindihan ang nais kong ipagawa sa inyo. At kung dadaldal pa kayo ng dadaldal, eh hindi na tayo makakaintindihan. Ano? Labis ko kasing pinababahala ang mga kabataan nag-aaral sa pampublikong paaralan. Sa aking kasing palagay, sila man ay may karapatan ding matuto ng kaalaman ng isang Kristiyano o katekismo. Ang aking kasing paniniwala ay malaki ang magiging epekto ng pagiging mabuting Kristiyano kung ang mga bata ay lalaki na may sapat na alam sa kanyang niyayakap na relihiyon. Kung kaya nais kong inyong paghandaan at laanan ng panahon ang mga batang nangangailangan ng ating tulong pang-kaluluwa. Kung ganoon po, ay nais ninyong ang mga bata nag-aaral sa mga pampublikong paaralan ang ating pinakatarget ng inovasyong pang-reliyon na nais ninyo. Oo, subalit hindi ko ito kayang gawin ng basta ganun lang. Kailangan natin ito pagplanuhan upang sa gayon ay maging matagumpay ito. Makakaasa po kayo, Padre. Nakatuwang po ninyo kami sa inyong mga balaki. Opo, Padre. Asahan po ninyo ang aming buong pusong pakikisa sa gawain niya. Di ba mga kasama? Opo, Padre. Salamat naman kung ganon. Paano kailangan masimulan sa lalong madaling panahon ang proyektong ito? Kung sa gayon po, ay kailangan na po natin pagplanuhan ang mga bagay-bagay upang agad itong may sakatuparan. Ang aking plano sana ay gawin ito sa araw ng walang pasok ang mga bata. Ano kaya kung pagkatapos ng misa ng linggo? Pwede po, Padre. Siguro po naman ay pabayagan sila ng kanilang mga magulang. Gano'n po katagal ito sa kanila? Hindi naman ito gaano matagal kapagkat maaaring ikainin nila ito. Mga isang oras lang kada ito ay sapat na. At kapag ito ay
ng tuloy-tuloy tuwing linggo, ay marami na rin silang matutunan. Kung hindi niyo pong makarapal, kailangan po natin ng papanito ng minsang palaro para sa mga bata upang hindi naman sila magsawa sa pagdalo sa gawain. Maaaring ang panahon sana ay mayroong ding kaugnayan sa kanilang pinag-aaralan upang lubos na makita sa kanilang puso at isipan ang mga natututunan nila sa klase natin ito. Opo, Padre. Makakaasa po kayo na gagawin po namin ang inyong mga tagubilin. Maitanong ko lang po, paano, kailan, at sino po ang paparating sa kanila ng proyektong ito? Ako na ang bahala sa aspetong yan. Maaari ko itong ipatiin o i-anunsyo sa kanila pagkatapos ng aking humiliya upang ang lahat ay atensyon po sa pakikinig. At kayo ang mga pangunahing magtuturo sa kanila. Approve, Padre! Hindi din birong hirap at mag-isa ang sinuwi para sa pagsasakatuparan ng kanyang naisip. Subalit sadyang akin niya ang masinding determinasyon upang mapagtagumpayan lamang ito. At sa tulong nga ng mga seminarista, ay naisaktuparan ni Padre Sarto ang kanyang lipihin para sa mga bata at pampublikong paaralan. Mayroong natuwa at mayroong ding pinagustuhan ang kanyang ginawang ito, lalo na ang mga magulang na nagpapaaral sa mga pribadong paaralan kung saan ang pagtuturo ng buong sa relihiyon ay isa sa mga asignatura. Ano ba naman itong proyektong ginawa ng simbahan? Kaya nga sa pribadong paaralan namin dinalag ang aming mga anak ay upang kahit paano ay mayroong konting kalamangan ng aming mga anak. Tapos bigla na lamang magbibigay ng ganitong pribilehiyo na libre pa? Ano ba yun? Hindi masama ang magbigay ng kaalaman tungkol sa Kristyanismo. Subalit masyadong manyagang hindi patas ng lahat ng makuwala. Libre ng mga batang nasa pampubliko, samantalang ang aming mga anak ay kailangang paghirapan na lahat. Mabuti pa sa susunod na aralan ay ilipat ko na din sila ng aralan. Hindi naging handa ang ilang negatibong reaksyon ng ilang mga magulang upang hindi ituloy ni Padre Sarto ang kanyang planong pagtuturo ng libreng katekismo sa mga kabataan na sa paaralang pampubliko. O kaya, ang bawat araw ng linggo ay naging isang abalang araw para sa mga seminarista na atasang maging kamaluin ni Padre Sarto. Simula ng araw ng simula nito. O nga, at nakakapagod. Subalit, ang mga seminarista ay buong-ilim na ginampanan ang lahat. Wala silang sinayang na sandali upang ang mga bata ay kanilang tulungan. At hindi nga nabigo si Padre Sarto sa kanyang nais, sapagkat marami sa mga magulang ang lubos na nasiyahan sa kanyang ginawa. Isang napakalaking biyaya sa ating dumating ang matutuwa ng ating mga anak ng libre o sa pananampalataya. Isang pambihirang pagkakataon. Tunay na maituturing na ito ay biyaya mula sa langit, sapagkat tanging sa mga paaralan lamang ng mga Hidayat matututo ng ukol sa Kristyanismo. Ngunit ngayon ay hindi na. Kahit paano, ay mayroong makikita sa puso ng ating mga anak kung paano maging isang mabuting nilalang at magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Ako nga noong una ay sa lugar din tungkol